masasarap ang pagkain. Naroon si Katrina, maganda at masigla, kausap ang kanyang ina tungkol sa mga detalye ng kasal. Ngunit para kay Ramon, ang buong eksena ay isang entablado. Isang pagtatanghal. At siya ang manonood na nakakaalam na may mali sa script. Mon, are you okay? You've been quiet all evening, puna ni Katrina. Iniisip ko lang ang isang kaso sa ospital, pagsisinungaling ni Ramon. Tumingin siya sa kanyang ina. Actually, ma, naalala ko lang yung nangyari noon. Kay Jessa. Huminto sa pagsubo si Doña Elvira. Si Katrina ay biglang natahimik. Bakit mo na naman binubuksan yan? Tanong ng kanyang ina. Nagkibit balikat si Ramon, pilit na ipinapakitang kaswal lang ito. Wala lang. Para matapos na. Para mailagay ko na sa tamang lugar sa isip ko. Naalala ko lang yung pera na ibinigay mo sa kanya. Kinuwento sa akin ni Tita Nelia kanina kung paano niya daw personal na ibinigay ang pera kay Jessa. Sa bangko daw. Isang kasinungalingan. Hindi iyon sinabi ni Aling Nelia. Ngunit ito ang paing niya. Si Doña Elvira, na abala sa pag-iisip tungkol sa kasal, ay hindi napansin ang patibong. Sumagot ito ng walang pag-iingat, nais na isara ang usapan sa lalong madaling panahon. Anong bangko? Kalokohan. Baka nalilito na ang matandang yon, sabi ni Doña Elvira, habang hinihiwa ang kanyang pagkain. Ako mismo ang nag-abot sa kanya ng cash sa isang brown na sobre. Para siguradong walang paper trail. Mas mabilis, mas malinis. Isang matinding katahimikan ang bumalot kay Ramon. Ang tinidor na hawak niya ay huminto sa ere. Ang ingay ng kubyertos at ang masayang boses ni Katrina ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang sinabi ng kanyang ina. Ako mismo ang nag-abot sa kanya ng cash. Iyon na. Ang bitak. Ang kwento ng kanyang ina sa loob ng 10 taon ay palaging si Aling Nelia ang naging tulay. Si Aling Nelia ang kinausap, ang nag-abot ng pera, ang nagkumbinsi kay Jessa. Ngunit ngayon, sa isang sandali ng kawalang ingat, inamin niyang siya mismo ang nagbigay. Naramdaman ni Doña Elvira ang biglaang pagbabago sa hangin. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita ang paraan ng pagtitig sa kanya ng kanyang anak. Doon niya nalaman ang kanyang pagkakamali. Isang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata, isang halos hindi mapansing pagkataranta, bago muling bumalik ang malamig niyang postura. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ni Ramon. Nagpatuloy ang hapunan. Nagpatuloy ang usapan tungkol sa kasal. Ngumiti si Ramon. Sumagot siya kapag tinatanong. Ngunit ang kanyang isip ay wala na roon. Tinitingnan niya ang kanyang ina sa kabilang dulo ng mesa. Ang eleganting babae na nagpalaki sa kanya. Ang babaeng sinamba niya at pinagkatiwalaan ng buong buhay niya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ina ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang estranghero. Isang estranghero na may kakayahang magsinungaling sa loob ng isang dekada. Teka, kung nagsinungaling siya tungkol dito, saan pa siya nagsinungaling? Ang tanong ay isang bomba na sumabog sa kanyang isipan, at ang mga piraso ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 10 taon ay nagsimulang gumuho. Ilang araw ang lumipas na maihalong katahimikan at pangamba. Sinubukan ni Jessa na ibalik sa normal ang lahat. Para sa kanya, ang normal ay ang amoy ng bawang at sibuyas sa umaga, ang tunog ng sandok na tumatama sa kawali, at ang halakhak ni Angelo na sumasabay sa mga kwentuhan ng kanilang mga suki. Ang kusina ni Jessa ay hindi lang niya hanap buhay, ito ang kanyang kanlungan, ang munting mundo na binuo niya para sa kanilang dalawa, malayo sa mga anino ng nakaraan. Ngunit ang mga anino ay may sariling paraan ng paghabol. Isang tanghali, habang abala siya sa pag-aasikaso sa dagsa ng mga kumakain, isang puting van na may logo ng munisipyo ang huminto sa tapat ng kanyang karinderya. Bumaba ang 2 lalaking nakauniporme, may dalang mga clipboard na tila mga sandata. Sanitary inspection, sabi ng isa, ang boses ay malamig at walang emosyon, habang inilalabas ang isang papel. May natanggap kaming reklamo tungkol sa lugar na ito. Napahinto ang lahat. Ang mga kumakain ay nagkatinginan. Ang mga tagasilbi ni Jessa ay natigilan. Naramdaman ni Jessa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Reklamo? Impossible. Kilala ang karinderya niya sa pagiging malinis. Sino po ang nagreklamo? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses.
Confidential yan, ma'am. Trabaho lang, sagot ng isa pa, at nagsimula na itong maglakad-lakad sa loob. Ang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok na parang isang buitreng naghahanap ng bulok na laman. Alam na ni Jessa kung sino ang nasa likod nito. Hindi ito tungkol sa kalinisan. Ito ay isang mensahe. Isang babala. Isang pag-atake mula kay Doña Elvira. May maliit na bitak sa tiles nyo dito, sabi ng isang inspektor, tinuturo ang sahig gamit ang kanyang sapatos. May kaunting alikabok sa itaas ng estanting yan, sabi naman ng isa pa. Ang mga takip ng basurahan hindi selyado. Ang mga reklamo ay maliliit at walang katuturan, ngunit alam ni Jessa na hindi iyon ang punto. Ang punto ay gipitin siya. Takutin siya. Paalisin siya. Pero hindi naman po sapat yan para di. Simula niya, ngunit pinutol siya. Lahat ng yan ay violation, ma'am. Kailangan naming isara pansamantala ang lugar na ito hanggat hindi ninyo naaayos lahat, sabi ng inspektor, habang may isinusulat sa kanyang papel. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa kanyang sikmura. Isara. Ito ang bumubuhay sa kanila ni Angelo. Ito lang ang meron siya. Ang kawalang kaya ay nagsimulang maging galit. Ang pagiging ina na poprotekta sa anak ay nagsimulang umapaw. Hindi ninyo pwedeng gawin yan, mariin niyang sabi, ang boses ay nanginginig sa galit. Alam kong may nag-utos sa inyo. Alam kong hindi ito totoo. Ma'am, sumunod na lang po kayo kung ayaw niyong mas lumaki ang gulo, pagbabanta ng lalaki. Napayukom ang kamao ni Jessa. Pakiramdam niya ay nasa isang sulok siya, walang kalaban-laban. Ang mga pader na itinayo niya sa loob ng 10 taon ay unti-unting gumuho sa harap niya. Teka muna. Isang boses, kalmado ngunit puno ng otoridad, ang pumutol sa tensyon. Napalingon ang lahat. Nakatayo sa may pintuan si Ramon. Nakasuot ng asul na scrubs, tila galing pa sa ospital. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa hangin sa loob ng maliit na karinderya. Naglakad siya papasok, ang mga mata ay nakatuon sa 2 inspektor. May see the official complaint, tanong niya. Nagkatinginan ang 2 lalaki, tila nagulat sa biglang pagsulpot ng isang Divilla. Sir, Divilla internal matter lang po ito ng munisipyo. Anumang bagay na nangyayari sa isang business establishment sa bayang ito ay hindi internal matter lang, sagot ni Ramon, ang boses ay hindi tumataas ngunit bumabaon. Kilala ko ang may-ari ng lugar na ito. At alam kong malinis siya sa trabaho. Kaya gusto kong makita ang reklamo, ang pangalan ng nagreklamo, at ang pirmadong utos mula sa mayor's office para sa biglaang inspeksyon na ito. Kung wala kayong maipakita, ang ginagawa ninyo ay harassment. At iyan ay iligal. Ang mga inspektor ay namutla. Nag-atubili sila, nagbulungan at halatang hindi alam ang gagawin. Ang kapangyarihan ng pangalang Divilla ay mas mabigat kaysa sa anumang utos na natanggap nila. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, ibinulsa ng isang inspektor ang kanyang papel. Babalik na lang kami, sabi nito at mabilis silang lumabas ng karinderya. Nang mawala na ang puting van, doon palang nakahinga si Jessa. Ang lakas na nagpapanatili sa kanyang pagkakatayo ay biglang nawala. Napahawak siya sa isang mesa, ang mga tuhod ay nanginginig. Naramdaman niya ang paglapit ni Ramon. Ayos ka lang, mahinang tanong nito. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya, hindi makatingin dito. Ang hiya at pasasalamat ay naghahalo sa kanyang dibdib. Iniligtas siya nito, ngunit ang tulong nito ay mas lalong nagpapagulo sa lahat. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Kinuha ni Ramon ang isang upuan na natumba sa gitna ng gulo at dahan-dahan itong itinayo. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Jessa, ito ay puno ng kahulugan. Jessa, muling sabi ni Ramon. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Sa mga mata ni Ramon, wala na ang galit na nakita niya sa ospital. Ang nandoon ngayon ay pag-aalala. Isang pamilyar na pag-aalala na 10 taon na niyang hindi nakikita. Salamat, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Alam kong siya ang may gawa nito, sabi ni Ramon. Hindi kita pababayaan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng nagulong karinderya, tila nawala ang 10 taon na naghiwalay sa kanila. Sila na lang ulit. Si Jessa at si Ramon. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso,
isang pag-asang mapanganib ngunit hindi niya mapigilan. Sa kabilang banda ng kalsada, sa loob ng isang nakapark na kotse na may tinted na bintana, isang babae ang nagmamasid. Itinaas ni Katrina Alcaraz ang kanyang cellphone. Sa screen, naka-frame ang perpektong imahe, si Ramon, nakatayo malapit kay Jessa, ang mga mata ay puno ng emosyon. Click! Ang tunog ng kamera ay halos hindi marinig. Ibinaba niya ang telepono at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin, Doña Elvira, bulong niya sa sarili, kung sino talaga ang mas mahusay maglaro. Ang mga litrato ay parang mga basag na salamin sa ibabaw ng mamahaling lamisita ni Doña Elvira. Bawat isa ay nagpapakita ng eksena sa karinderya, si Ramon, nakatayo malapit kay Jessa. Si Ramon na may pag-aalala sa mukha. Si Ramon na ipinagtatanggol ang babaeng dapat ay kaaway niya. Tingnan mo, tita. Ang boses ni Katrina ay malumanay, ngunit may nakatagong lason. Hindi ko gustong maging tagadala ng masamang balita, pero kailangan ninyong malaman. Ramon is getting soft. Masyado siyang naaawa sa babaeng yon. Tinitigan ni Doña Elvira ang mga litrato, ang kanyang mga daliring nakahawak sa tasa ng tsaa ay nanginginig sa galit. Ang anak niya. Ang kanyang perpektong plano. Lahat ay nanganganib na masira dahil sa isang hamak na babae. Ang pagtatanggol ni Ramon kay Jessa ay hindi lang isang simpleng pagtulong, ito ay isang deklarasyon. Isang pagsuway. Hindi ko ito papayagan, mariing sabi ni Doña Elvira, ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ngayon na malapit na ang kasal. Hindi ngayon na nakasalalay dito ang pagsasanib ng ating mga kumpanya. Ano po ang plano ninyo, tita? Tanong ni Katrina, ang mukha ay nagpapakita ng simpatya, ngunit ang mga mata ay puno ng pagkalkula. Tumingin si Doña Elvira sa kanya. Oras na para tapusin ito. Minsan at para sa lahat. Kinagabihan, isang tawag ang natanggap ni Jessa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Jessica. Ang boses ay malamig at pamilyar. Si Doña Elvira. Pumunta ka sa mansyon. Ngayon din kailangan nating mag-usap. Wala na po tayong dapat pag-usapan, matigas na sagot ni Jessa. Meron, diin ni Doña Elvira. Tungkol sa kinabukasan ng anak mo. Kung gusto mong manahimik na ang buhay ninyo, pumunta ka dito. Bago pa man makasagot si Jessa, ibinaba na ang tawag. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Jessa. Ngunit ang mga salitang kinabukasan ng anak mo ay tumatak sa kanyang isipan. Marahil ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong makiusap, magmakaawa, para tigilan na sila. Puno ng isang desperadong pag-asa, ipinagbili niya si Angelo sa kanyang kapitbahay at nagpunta sa mansyon. Ang malaking gate ng Mansyon de Villa ay bumukas para sa kanya, na parang bunganga ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Sinalubong siya ng isang katulong at dinala sa malawak na sala. Doon, nakaupo si Doña Elvira sa isang silyang tila isang trono. At sa tabi nito, nakatayo si Ramon, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Mabutit dumating ka, bungad ni Doña Elvira. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Jessa, pilit na pinatatatag ang kanyang sarili. Simple lang, sabi ni Doña Elvira, tumayo ito at lumapit sa kanya. Gusto kong marinig mismo ni Ramon mula sa iyo ang katotohanan. Para matapos na ang kahibangan na ito. Para matahimik na siya. At para matahimik na rin kayo. Hindi naintindihan ni Jessa. Anong katotohanan? Isang pinto mula sa gilid ang bumukas. Mula doon, lumabas ang isang taong hindi niya inaasahang makita. Ang kanyang tiyahin. Si Aling Nelia. Namumutla ito at hindi makatingin sa kanya. Nelia, utos ni Doña Elvira. Sabihin mo sa kanila. Nanginginig na humarap si Aling Nelia sa kanila. Tumingin ito kay Ramon. Ramon, iho. Patawarin mo ako pero kailangan mo nang malaman ang totoong totoo. Huminga ito ng malalim. Ang lahat ng pinaniwalaan mo noon totoo. Niloko ka talaga ni Jessa. Parang bombang sumabog ang mga salita sa tainga ni Jessa. Napatingin siya sa kanyang tiyahin, hindi makapaniwala. Tita, anong sinasabi mo? Patawarin mo ako, Jessa, umiiyak na sabi ni Aling Nelia, ngunit ang mga luha ay walang init. Alam kong nagalit ka sa akin dahil sinabi ko ang totoo noon.
Pero kailangan nang matapos to, may ibang lalaki si Jessa noon. Tumanggap siya ng pera mula kay Doña Elvira para iwan ka. Nakita ko. Alam ko. Patawarin mo ako. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Jessa. Ang pagkakanulo. Muli. Sa harap ni Ramon. Tumingin siya sa kanyang tiyahin na ngayon ay nakayuko at umiiyak at nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nakita niya ang laro ni Doña Elvira. Isang perpektong bitag. Tumingin siya kay Ramon. Ang mukha nito ay isang maskara ng pagkalito at sakit. Ang kaunting pag-asa na nakita niya sa mga mata nito sa karinderya ay dahan-dahang namamatay, pinapatay ng mga kasinungalingang nagmumula mismo sa bibig ng kanyang kadugo. Anong laban niya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang sarili niyang pamilya ang naglalagay ng pako sa kanyang krus? Pagod. Isang matinding pagod ang biglang bumalot sa kanya. Pagod na sa paglaban. Pagod na sa sakit. Pagod na sa pag-asa. Kung ito ang gusto nila, ibibigay niya. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinigilan niya. Tumingin siya ng diretso kay Ramon, ang mga mata ay walang laman. Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit basag. Totoo lahat. Yan ba ang gusto ninyong marinig? Totoo. Mas pinili ko ang pera. Ngayon, masaya na ba kayo? Pwede niyo na ba kaming tigilan? Nakita niya ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata ni Ramon na tuluyang namatay. Napalitan ito ng isang pamilyar na pait at galit. Tumalikod si Jessa. Wala nang dahilan para manatili pa siya. Bawat hakbang palayo ay isang bigat sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palabas ng malaking pinto ng mansyon, narinig niya ang sariling bumubulong, isang pangako sa sarili at isang sumpa sa kanila. Aalis na kami sa San Isidro. Hindi mo na kami makikita. Ang pinto ay sumarado sa likuran niya, kasabay ng pagsara ng huling kabanata ng kanyang pag-asa. Walang hangganan ang katahimikan sa loob ng kwarto ni Ramon. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagyo ang nananalasa. Paulit-ulit na naglalaro ang eksena kanina sa sala, ang nanginginig na pag-amin ni Aling Nelia. Ang walang emosyong pagkumpirma ni Jessa. Ang matagumpay na ngiti sa mga labi ng kanyang ina. Nanalo sila. Natalo siya. Ngunit bakit hindi niya maramdaman ang kapanatagan? Bakit sa halip na galit, isang malalim na pagkalito ang bumabalot sa kanya? Totoo lahat. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang maging tuldok, ang huling pako sa ataon ng kanilang nakaraan. Ngunit hindi. Dahil habang sinasabi iyon ni Jessa, nakita niya ang mga mata nito. Hindi iyon mga mata ng isang taong may kasalanan na nahuli. Iyon ay mga mata ng isang taong sumusuko sa laban, ng isang martir na tinatanggap ang kanyang sentensya. May sakit doon, isang sakit na higit pa sa pagkakasala. Pumasok sa kanyang kwarto si Doña Elvira, hindi na kumakatok. Nakita mo na, anak, sabi nito, ang boses ay puno ng pagwawagi. Sinabi ko na sayo. Ngayon, matatahimik ka na. Makakapag-focus ka na sa kasal ninyo ni Katrina. Hindi lumingon si Ramon. Nanatili siyang nakatingin sa bintana, sa kadiliman sa labas. Iwan niyo muna ako, Mati. Ramon Please, sabi niya, ang boses ay mababa, ngunit may bigat na nagpatigil sa kanyang ina. Narinig niya ang pag-alis nito at ang pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang mga tanong. Kung totoo ang lahat, bakit parang isang perpektong dula ang nangyari kanina? Si Aling Nelia, ang umiiyak na traidor. Si Jessa, ang nagsisising nagkasala. At ang kanyang ina, ang tagapagligtas. Masyadong malinis. Masyadong planado. At si Jessa ang huli niyang sinabi bago umalis, aalis na kami sa San Isidro. Hindi mo na kami makikita. Iyon ba ang sasabihin ng isang taong naghahabol sa yaman ng mga De Villa? Ang umalis? Hindi. May mali. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong nagmula sa isang maliit na pagdududa na ngayon ay isa ng naglalagablab na katiyakan. Hindi pa tapos ang gabi. Hindi siya nag-abiso kahit kanino. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tahimik na lumabas ng mansyon. Nagmaneho siya sa ilalim ng dilim ng gabi, pabalik sa bahay na kanina lang ay pinagmulan ng kanyang pinakabagong bangungot. Ang bahay ni Aling Nelia ay tahimik na.
Ngunit hindi kumatok si Ramon. Sunod-sunod at malalakas na kalampag ang ginawa niya sa pinto. Tita Nelia, buksan niyo to. Alam kong gising pa kayo. Ilang sandali bumukas ang pinto. Si Aling Nelia, nakapantulog, ang mukha ay puno ng takot nang makita siya. Ramon? Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Hindi siya pumasok. Nanatili siya sa labas, ang liwanag mula sa bumbilya sa itaas ng pinto ay nagbibigay ng anino sa kanyang galit na mukha. Hindi ako naparito para makipag-usap, tita. Naparito ako para sa mga sagot, sabi niya, ang boses ay hindi na nagtatanong kundi nag-uutos. At gusto ko ng totoong sagot ngayon. Nasabi ko na ang lahat kanina. Hindi, putol ni Ramon. Ang sinabi niyo kanina ay isang script. Isang kasinungalingan. Ngayon, pag-usapan natin ang totoong nangyari. Pag-usapan natin ang 2 ektaryang lupa na binili ninyo, cash, 10 taon na ang nakalipas. Ang kulay sa mukha ni Aling Nelia ay tuluyang naglaho. Napahawak ito sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Hindi ko alam ang sinasabi mo, di. Huwag na tayong maglokohan, sigaw ni Ramon, ang kontrol niya ay tuluyan nang nawala. Alam kong binayaran ka ng nanay ko. Ang hindi ko alam at ang gusto kong malaman ngayon din ay kung paano niya napilit si Jessa na sumang-ayon sa palabas na iyon. Anong ginamit niyang panakot? Ano ang ipinagbanta niya sa kanya? Walang salitang lumabas sa bibig ni Aling Nelia. Ang tanging sagot niya ay isang malakas na paghikbi. Ang kanyang mga mata, puno ng takot at pagkakasala, ay biglang napadako sa isang lumang aparador na gawa sa kahoy sa isang sulok ng sala. Isang mabilis na sulyap, ngunit sapat na iyon para makita ni Ramon. Sinundan ni Ramon ang direksyon ng kanyang tingin. Naglakad siya papasok, nilampasan si Aling Nelia na tila isang estatwa. Binuksan niya ang pinto ng aparador. Amoy ng lumang kahoy at naptalina ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng mga bunto ng luma at nakatuping damit, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, halos natatabunan na. Kinuha niya ito. Mabigat ito, mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Huwag di. Mahinang pakiusap ni Aling Nelia. Huwag mong buksan yan. Ngunit huli na. Binuksan ni Ramon ang kahon. Sa loob, maayos na nakatali ng isang kupas na ribbon ay isang salansa ng mga sobre. Mga liham. Kumuha siya ng isa mula sa itaas. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang sulat kamay na gumuguhit ng pangalan niya sa mga libro niya noon. Sulat kamay ni Jessa. At ang pangalan sa sobre, ang pinadalhan, Ramon Miguel de Villa. Isang liham na hindi kailanman na ipadala sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang nakatuping papel sa loob. At binasa niya ang unang linya. Mon, mahal na mahal kita. Patawarin mo ako, pero pinagbabantaan ng nanay mo ang buhay ng magiging anak natin. Ang mga salita sa liham ay parang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Ramon. Ang buhay ng magiging anak natin. Isang salita ang umalingaw sa kanyang isipan. Natin. Hindi na niya kailangang basahin ang iba pa. Ang isang pangungusap na iyon ay sapat na para wasakin ang lahat ng kasinungalingan at buuin ang katotohanang matagal na niyang nararamdaman. Tumingin siya mula sa sulat papunta kay Aling Nelia. Ang babae ay nakaupo na sa sahig, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay, ang katawan ay nanginginig sa isang malakas at walang tunog na pag-iyak. Ang lahat ng depensa nito ay gumuho na. Bakit? Tanong ni Ramon, ang boses niya ay hindi na galit, kundi isang basag na bulong na puno ng sakit. Bakit ninyo ginawa to, tita? Pamangkin niyo siya. Itinaas ni Aling Nelia ang kanyang mukha. Ang mga pisngi ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay puno ng isang dekadang pagsisisi. Patawad, Ramon, patawad. Dahan-dahan, sa pagitan ng mga hikbi, lumabas ang buong kwento. Hindi na ito isang script. Ito na ang hubad na katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-aalok ni Doña Elvira ng pera, ang banta na ipapasara ang kanilang tindahan, ang pangako ng isang kinabukasang malayo sa hirap. Mahina ako, Ramon, pag-amin niya. Natakot ako para sa mga anak ko. Ayokong maranasan nila ang buhay na kinalakihan ko. At sinabi sa akin ni Doña Elvira na para rin iyon sa ikabubuti ni Jessa, na mas magiging miserable lang ang buhay niya
kung ipagpipilitan niya ang sarili sa pamilya ninyo. Ikinuwento niya kung paano nila pinlano ang lahat. Ang mga peking sulat, ang mga litrato. At ang pinakamasakit sa lahat, ang ginawa ni Doña Elvira matapos umalis si Ramon papuntang Maynila. Binalikan niya si Jessa, sabi ni Aling Nelia, ang boses ay nanginginig. Sinabi niya, kung hindi titigil si Jessa sa paghahabol sa'yo, kung malaman ng iba na buntis siya, hindi lang ang pangalan ng mga De Villa ang sisirain niya, kundi pati ang buhay ng bata. Na may mga paraan para mawala ang isang problema. Natakot si Jessa, Ramon. Natakot siya para sa anak ninyo. Kaya isinulat niya ang mga liham na iyan para sa'yo. Bawat araw, umaasa siyang babalik ka, na mahahanap mo siya. Pero ako ang nagtago ng lahat. Ako ang nagsabi sa kanya na umalis na siya, nakalimutan ka na niya para sa kaligtasan ng anak ninyo. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Ramon. Ang galit niya kay Jessa, ang galit niya kay Aling Nelia, lahat ay nawala. Napalitan nito ng isang nag-uumapaw na galit na nakatuon sa iisang tao lamang. Ang kanyang ina. Kinuha niya ang buong kahon ng mga liham. Hindi na niya kailangan ng iba pang ebidensya. Ang bigat ng kahon sa kanyang mga kamay ay ang bigat ng 10 taong ninakaw sa kanya. Salamat sa pagsasabi ng totoo, sabi niya kay Aling Nelia, ang boses ay malamig na parang yelo. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng bahay, iniwan ang babaeng humahagulgol sa sahig ng kanyang kasalanan. Ang pagmamaneho niya pabalik sa mansyon ay malabo. Ang mga ilaw sa kalsada ay mga guhit lamang ng kulay. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ni Jessa na tumatalikod sa kanya sa sala kanina, ang mga matang sumusuko. At ang imahe ng isang siyam na taong gulang na batang lalaki na mainunal sa ilalim ng mata, natutulog sa isang kama sa ospital. Anak ko. Ang dalawang salitang iyon ay parehong lason at gamot. Pagpasok niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nagbabasa ng isang libro, tila payapa na ang lahat. Ramon, anak. Saan ka galing? Nag-alala ako, sabi nito, inilapag ang libro. Hindi sumagot si Ramon. Naglakad siya palapit at walang sabi-sabing inilapag ang kahon ng mga liham sa lamisita sa harap nito. Ang kalabog ng kahoy sa salamin ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Kumunot ang noo ni Doña Elvira. Ano to? Buksan niyo, utos ni Ramon. Nag-aalangang binuksan ni Doña Elvira ang kahon. Nang makita ang mga sulat, ang pamilyar na ribbon, ang mga pangalan, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Itinaas niya ang kanyang tingin sa anak, ang mga mata ay puno ng pagkatakot sa unang pagkakataon. Saan mo nakuha to? Hindi na iyan ang mahalaga, sabi ni Ramon, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang mahalaga ay ang nilalaman nito. Mga liham na hindi ko natanggap. Mga salitang ninakaw ninyo sa akin. Ramon, makinig ka di. Hindi. Kayo ang makinig, sigaw ni Ramon, ang kanyang pagsabog ay yumanig sa buong sala. Hinablot niya ang isang liham mula sa kahon at iwinagayway ito sa harap ng ina. 10 taon. 10 taon ninyong ipinagkait sa akin ang katotohanan. 10 taon ninyong pinalabas na isa siyang makasalanan. 10 taon ninyong itinago sa akin na may anak ako. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang hatol. Bakit, ma? Tanong niya, ang sigaw ay napalitan ng isang basag na tinig, ang galit ay napalitan ng isang hindi masukat na sakit. Para saan? Para sa pangalan ng pamilya? Para sa negosyo? Ganoon ba kababaw ang halaga ng kaligayahan ko? Ganoon ba kababaw ang halaga ng buhay ng sarili ninyong apo? Hindi makasagot si Doña Elvira. Ang reyna ng mansyon ay isa na lamang ordinaryong babae na nahuli sa kanyang sariling kasinungalingan. Lahat ng ginawa ko para sa iyo, anak, mahina niyang sabi. Para sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ramon. Sinira ninyo ang buhay ko. Sinira ninyo ang buhay niya. At ninakaw ninyo ang unang 9 na taon ng buhay ng anak ko. Hindi yan para sa akin. Para yan sa sarili ninyo. Tumalikod si Ramon, hindi na kayang tingnan pa ang mukha ng kanyang ina. Naglakad siya papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Elvira. Huminto si Ramon sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Hahanapin ko ang pamilya ko, sabi niya. Ang totoong pamilya ko. Ang pag-iimpake ay isang tahimik na ritual ng pagsuko.
Bawat damit ni Angelo na tinutupi ni Jessa ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang kanyang mga laruan. Ang kanyang mga libro. Ang mga maliliit na bagay na bumubuo sa kanilang simpleng buhay sa San Isidro. Bawat isa ay isang alaala na pilit niyang isinisilid sa isang maletang hindi sapat ang laki para paglagyan ng 9 na taon. Tumigil siya nang may makita sa ilalim ng kama ni Angelo, isang lumang photo album. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay napako sa isang partikular na litrato. Sila ni Ramon, 10 taon na ang nakalipas. Nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga ngiti ay kasing liwanag ng araw, ang mga mata ay nangangarap. Mga kabataang naniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Isang butil ng luha ang pumatak sa plastik na takip ng litrato. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa panghihinayang. Ito ang oras para sa pagiging ina. Mama, saan po tayo pupunta? Ang boses ni Angelo mula sa likuran niya ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mabilis niyang isinara ang album at humarap sa anak, isang pilit na ngiti ang idinikit sa kanyang mga labi. Sa Maynila, anak, masigla niyang sabi. Magkakaroon tayo ng bagong adventure. Makakakita ka ng maraming matataas na building at marami tayong bagong lugar na pupuntahan. Wow, talaga po, nagningning ang mga mata ni Angelo. Pero paano po ang kusina ni Mama? Magtatayo tayo ng bago. Mas malaki, pagsisinungaling niya, at bawat kasinungalingan ay parang isang maliit na hiwa sa kanyang puso. Pero sa ngayon, adventure muna. Okay po, masayang sabi ng bata. Pagkatapos ay humina ang boses nito. Mama, si E.C.D. Villa po, kasama ba siya sa adventure natin? Ang tanong na iyon. Ang inosenteng tanong na iyon ay tumago sa lahat ng pader na kanyang itinayo. Yumuko si Jessa at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, itinatago ang sariling mukha sa balikat nito para hindi makita ni Angelo ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi, anak, bulong niya. Tayong dalawa lang sa adventure na to, the best team. Okay po, sagot ni Angelo, niyakap siya pabalik. Para sa'yo, anak. Lahat ng ito ay para sa'yo. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, isang ibang klaseng pag-alis ang nagaganap. Hindi ka na pamilya de Villa sa oras na lumabas ka sa pinto na iyan, ang huling sigaw ni Doña Elvira, ang boses ay basag sa galit at pagkabigla. Huminto si Ramon sa may pintuan ng mansyon, ang kamay ay nasa doorknob, ang likod ay nakaharap pa rin sa ina. Kung ang pagiging de Villa ay nangangahulugang pagsisinungaling, panloloko, at pagsira ng buhay ng ibang tao, dahan-dahan niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat ng isang dekada, kung gayon, matagal na pala akong hindi de Villa. At sa mga salitang iyon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Hindi na siya lumingon pa. Ang tunog ng marangyang pinto na sumarado sa likuran niya ay hindi tunog ng pagtatapos, kundi tunog ng tunay na paglaya. Sumakay siya sa kanyang kotse, hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Isa lang ang nasa isip niya. Si Jessa. At ang huling sinabi nito, aalis na kami sa San Isidro. Kinuha niya ang kanyang cellphone habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. Dinyal niya ang numero ni Jessa. Nagring ito ng nagring, ngunit walang sumasagot. Jessa, sagutin mo pakiusap. Bulong niya sa kawalan habang mas lalo pang tinatapakan ang silinyador. Saan sila pupunta? Sa bus terminal. Iyon lang ang tanging paraan para makaalis ng mabilis. Ang bus terminal ng San Isidro ay maingay at magulo. Puno ng mga taong paalis at dumarating. Para kay Jessa, ang ingay ay isang maligayang paggambala sa katahimikan ng kanyang sakit. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Angelo habang dala-dala ang kanilang nag-iisang maleta. Nakahanap sila ng bus na may karatulang Maynila. Umakyat sila. Nakahanap sila ng 2 bakanting upuan sa tabi ng bintana. Mama, ang taas po ng bus, manghang sabi ni Angelo, idinidikit ang mukha sa salamin. Ngumiti si Jessa. Simula pa lang yan ang adventure natin. Naupo siya, at sa pag-upo niya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagod. Tumingin siya sa labas ng bintana, isang huling sulyap sa bayang naging tahanan, paraiso, at impyerno niya. Nagsimulang umandar ang makina ng bus. Isang malakas na ugong na tila senyales ng kanilang tuluyang pag-alis. Dahan-dahang gumalaw ang bus. Ito na iyon. Tapos na. Ngunit habang dahan-dahang umiikot ang bus para lumabas ng terminal,
isang imahe sa labas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pamilyar na itim na kotse. Pumapasok ito sa terminal, nagmamaneho na parang baliw, bumubusina sa mga taong humaharang sa daan nito. Ang pagmamaneho ay desperado. Puno ng pagmamadali. Nanlamig ang mga kamay ni Jessa. Ang puso niya, na akala niya imanhid na, ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang bus ay patuloy sa pag-andar, papalayo. Ang kotse ay papalapit. Huli na ba? Ang bus ay papalabas na ng terminal. Para kay Jessa, ang bawat metro na inuusad nito palayo ay isang hakbang tungo sa isang bagong buhay na walang katiyakan, ngunit malayo sa sakit. Ang itim na kotse sa di kalayuan ay isang multo mula sa buhay na kanyang tinatalikuran. Ngunit ang multo ay hindi nagpatinag. Sa isang iglap na tila huminto ang oras, ang itim na kotse ay humarurot at humarang mismo sa daraanan ng bus. Isang nakakabinging tunog ng preno ang pumuno sa hangin. Ang mga pasahero ay napasigaw sa gulat. Ang driver ng bus ay nagmura. Ngunit si Jessa ay nakatingin lamang sa labas, ang mga mata ay nanlalaki, ang paghinga ay nahinto. Bumukas ang pinto ng kotse. Mula doon, lumabas si Ramon. Ang kanyang damit ay gusot, ang buhok ay magulo, at sa kanyang mga mata ay may isang determinasyong hindi pa nakikita ni Jessa kailanman. Dire-diretso itong naglakad papunta sa pinto ng bus. Sandali! Saan ka pupunta? Sigaw ng konduktor. Hindi ito pinansin ni Ramon. Umakyat siya sa bus. Ang mga mata niya ay naghanap, sinusuyod ang bawat upuan, hanggang sa nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga pasahero ay nagbubulungan, nagtatanong kung anong pelikula ang kanilang napapanood. Ngunit para kina Jessa at Ramon na wala ang lahat. Sila lang ang tao sa mundong iyon. Naglakad si Ramon sa makipot na pasilyo, ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa tapat ng kanilang upuan. Jessa, sabi niya, ang boses ay humihingal ngunit malinaw. Pakiusap, bumaba ka. Umiling si Jessa, ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo. Umalis ka na, Ramon. Tapos na. Hindi, mariing sabi ni Ramon. Hindi pa tapos. Ngayon pa lang magsisimula. Tumingin siya kay Angelo na naguguluhang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit 5 minuto lang. Kung pagkatapos noon, gusto mo pa ring umalis, ako mismo ang maghahatid sa inyo. Pangako. Nakita ni Jessa ang katapatan sa mga mata nito. Ang desperasyon. Ang pag-asa. At sa kabila ng lahat ng sakit, ang puso niya ay bumigay. Dahan-dahan siyang tumango. Bumaba sila ng bus. Sa gilid ng maingay na terminal, sa ilalim ng isang puno na nagbibigay ng kaunting lilim, doon sila huminto. Jessa, ni. Simula ni Ramon, ngunit nawala ang mga salita. Sa halip, iniabot niya ang isang bagay. Isang luma at naninilaw na sulat. Kinuha ito ni Jessa. Ang sulat kamay niya. Ang unang liham na isinulat niya para dito, 10 taon na ang nakalipas. Nahanap ko ang mga to, sabi ni Ramon. Lahat sila. At nabasa ko na. Jessa, patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon, patawarin mo ako, ay isang bagay na hindi niya inasahang maririnig. Siya ang dapat humingi ng tawad. Siya ang umalis. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa kanila. Pagpapatuloy ni Ramon, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil hindi kita ipinaglaban. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong lumipas ang 10 taon na wala sa tabi ninyo. Ako ang duwag, Jessa. Hindi ikaw. Sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Natakot ako, Ramon, pag-amin niya. Natakot ako para sa kanya. Alam ko, sabi ni Ramon. At yon ang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Nahinayaan kong matakot ka ng mag-isa. Sa tabi nila, dahan-dahang lumapit si Angelo. Tumingin ito kay Ramon pagkatapos ay kay Jessa. Mama, siya po ba? Mahinang tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Lumuhod si Ramon para magpantay sila ng bata. Tumingin siya kay Angelo at sa pagkakataong ito, ang ngiti sa kanyang labi ay totoo at puno ng pagmamahal. Angelo, sabi ni Ramon, ang boses ay nanginginig. Ako ang papa mo.
Si Angelo ay tumingin kay Jessa, na tila humihingi ng kumpirmasyon. Dahan-dahang tumango si Jessa, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Angelo, at walang pag-aalinlangang niyakap niya si Ramon. Niyakap ni Ramon ang bata ng napakahigpit, na parang sa yakap na iyon niya ibinubuhos ang lahat ng taon na nawala. Napapikit siya, dinadama ang init ng kanyang anak sa unang pagkakataon. Nang imulat niya ang mga mata, nakatingin siya kay Jessa. Inilahad niya ang kanyang kabilang kamay. Nag-atubili si Jessa ng isang segundo, pagkatapos ay tinanggap niya ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, silang tatlo ay magkayakap. Isang pamilya. Basag pero buo. Epilogo. Ang mansyon ng mga De Villa ay nanatiling malaki at tahimik. Ngunit sa loob, isa na lang ang nakatira. Si Doña Elvira, mag-isa sa kanyang trono, napapaligiran ng yaman ngunit hungkag sa pagmamahal. Ang kasal ni Ramon at Katrina ay kinansela. Ang business deal ay hindi natuloy. Ngunit para kay Ramon, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pamilyang natagpuan niya. Hindi sila tumira sa mansyon. Hindi rin sila tumira sa isang bahay sa tabi ng dagat. Ang naging tahanan nila ay ang munting bahay sa likod ng kusina ni Jessa. Ang karinderya ay hindi na lang kay Jessa, naging kusina ni na Jessa, Mon at Angelo na ito. Isang hapon, ilang buwan ang lumipas, sila'y nakaupo sa ilalim ng pamilyar na puno ng mangga. Si Jessa, nakasandal sa balikat ni Ramon. At si Angelo, masayang naglalaro sa damuhan. Hindi ko akalain na babalik pa tayo dito, bulong ni Jessa. Hindi ko naman talaga iniwan ang lugar na to, sagot ni Ramon, hinahaplos ang kanyang kamay. Palagi kang nandito. Turo niya sa kanyang puso. Hindi nabura ng katotohanan ang sakit ng nakaraan. May mga peklat pa rin. Ngunit ang mga peklat na iyon ang nagsilbing paalala ng kanilang katatagan. Binigyan sila ng katotohanan ang pagkakataong muling magsimula, magpatawad at buuin ang pamilyang matagal nang dapat sa kanila. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa amoy ng mga nahihinog na bunga, ang kanilang kwento ay hindi nagtapos. Ito ay muling nagsimula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Jessa, Ramon at Angelo. Isang kwentong sinubok ng panahon, winasak ng kasinungalingan, ngunit muling binigkis ng katotohanan at pagpapatawad. Sa lahat ng aming mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan ang ating mga bida sa kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin, isang paglalakbay na puno ng tawa, luha, galit at pag-asa. Bawat kabanata ay isang piraso ng aking puso na ibinabahagi ko sa inyo, at ang inyong mainit na pagtanggap ang nagbigay sa akin ng lakas upang tapusin ang kanilang kwento. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting pagninilay. Sa ating buhay, lahat tayo ay maaaring makaranas ng sakit at pagkakanulo, minsan mula pa sa mga taong hindi natin inaasahan. Ngunit naway ipaalala sa atin ng kwento ni Jessa at Ramon na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. Naway matuto tayong manindigan para sa katotohanan, ngunit kasabay nito, matuto ring buksan ang ating mga puso para sa pangalawang pagkakataon. Dahil ang tunay na pag-ibig, tulad ng isang matatag na puno, ay maaaring masugatan ng bagyo, ngunit palaging may kakayahang muling sumibol at mamunga. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ako po ang inyong lingkod, ang may akda, na laging umaasa na sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan, may aral at inspirasyong tumatatak sa inyong mga puso. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba, dahil nasasabik akong mabasa ang inyong mga saloobin. Paalam!